Sabay-sabay po nating ipahayag ang kapayapaan ang sumaating lahat. Sabihin po natin, ang kapayapaan ang sumaating lahat. Bahagi po natin ang kapayapaan. Tayo po ay magbatian ng pagkakaisang Kristiyano at kapayapaan. This is the day that the Lord has made, We will rejoice, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made, we will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made, We will rejoice, and be glad in it. Mga minamahal ng mga kapatid, isang maligayang pagtanggap po. Welcome din sa ating Pumaliw Memorial Church, sa ating pagdiriwang ngayong Vesper, at ating nga pong inaalaala ngayong buwan ng Enero ang Week of Prayer for Christian Unity at ngayon din naman po National Bible Month. Purihin po natin ang Panginoon sa bawat isa po na ating kasama sa pananampahan ngayon. Maging ang mga kapatid na kasama natin at yung isa sa pananampahan sa pamamagitan ng live broadcast sa Ustream sa internet. Purihin po ang Panginoon at welcome. Ating pong binabati ang lahat ng mga nagdiriwang ng masayang okasyon sa kanila pong buhay, ang mga nagdiriwang ng kanila nga pong anibersaryo ng kasal at gayon din naman ang kaarawan. Ngayon nga pong 13 hanggang 20, narito po sa ating bulletin ang ating mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang birthday at binabati po natin silang lahat maging ang hindi po nakatala dito. At ngayong araw ang ating kapatid na Buhay Abara. Awitin po natin ang maligayang bati. Maligayang bati, maligayang araw, maligayang bati sa iyong pagsilang. Sumainyo nawa ang ligayang tunay, kahimalawain lumawig ang buhay. Maligayang bati, maligayang araw, maligayang bati sa iyong pagsilang. Sumainyo nawa ang ligayang tunay, kahit manawarin lumawig ang buhay. Kahit manawarin lumawig ang buhay. Ating nga pong ibinabahagi ang ating taimtim na pakikiramay sa sambahayan po ng Ebanghelista. Ang ating pong kapatid na loleng Ebanghelista ay
na mayapa na. Ito po ay kahapon. Ang kanya pong labi ay naririto po sa ating McGill Memorial Church Social Hall. At pagkatapos po ng ating pananambahan, sa ikapito po ng gabi ay mayroon pong pagsamba na gaganapin po sa Social Hall para po sa ating kapatid na loleng Evangelista. Ang ating pong mga gawain ngayong Enero, ngayong araw hanggang sa ika-19, naririto po sa ating bulletin at inaanyayahan po natin lahat tayo kung tayo po ay kabahagi at kung tayo po ay dapat dumalo at makiisa sa mga gawain ito, atin nga po itong pansinin. At ating pong dalhin ang ating kopya ng McGill Bulletin at naririto po ang ating pong mga schedule of liturgies para po sa buwan ng Enero, para sa ating Sunday worship and Vesper service, at gayon din naman para sa ating prayer meeting, ang mga schedule of speakers and liturgies. Atin pong patuloy na ipanalangin ang katagumpayan ng mga gawain po, ang Week of Prayer for Christian Unity at ang National Bible Week Celebration. Naririto nga po ang bahagi ng sulat ng Philippine Bible Society para sa mga simbahan upang ipagdiwang ang National Bible Week. Ito po ay mula kina Dr. Nora G. Lucero, ang Philippine Bible Society General Secretary, at kay Bishop Roderick S. Pabilio, ang President and Chairman ng Philippine Bible Society. Salamat po sa Panginoon sa ating masaya at matapat na pagkakaloob ng ating mga tinatangkilik. Narito po ang ating halagang pumasok. Ito pong nagdaang Enero 6. Ito po yung first Sunday of January. Maligaya po nating naanyayahan ang mga kapatid na nais maging kabahagi at may puso para sa Welcome Committee. Pag-ugnayan lamang po sa ating Elder Norma Arevalo. Sa ating pananambahan kaninang umaga, atin nga pong itinalaga ang bago po nating McGill Memorial Church hymnal. At naririto po, nasa altar po natin, ang kopya ng bagong-bago po nating McGill Memorial Church hymnal. At ito po ay gagamitin natin simula po sa susunod na linggo. Ating po ipinagpapasalamat sa Diyos ang biyaya ng pagkakaroon po ng ganitong himnaryo para po sa ating pagsamba at pagpupuri sa ating Panginoon. Tayo po ay magpasalamat sa Kanyang patuloy na mga pagpapala. Amen. Na magkakaiba ayon sa kagandahang loob ng Diyos sa atin, gamitin natin ang mga kaloob na iyan. Kung paghahayag ng kalooban ng Diyos ang ipinagkaloob sa atin, ipahayag natin ito ayon sa sukat ng ating pananampalataya. At mangaral ang may kaloob na pangangaral. Kung pag-aabuloy, mag-abuloy ng buong kaya. Kung pamumuno, mamuno ng buong sikap. Kung nagkakaganggawa, gawin ito ng buong galak.
Panginoon, narito sa mga biyayang ipinagkakalob niyo sa amin, nawa po'y magamit namin ito sa pagpapalago at pagpapalawig ng inyong ministeryo dito sa lupa. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaisa sa sisid ng basa, ating ilapag sa dulang ng Ama, pagsaluhan natin ang luksa at damhin ang hirap ng bansa, at doon natin ipula tinig ng pagpalaya sa isang hapag, ating itatag, ibangon, itindig sa dulang ng kapayapaan. Kapayapaan, pag-ibig. Sa Panginoon. Sa inyo nga pong banal na dulang ng pag-ibig at pagkakaisa, kami ay sama-sama na dumudulog. Sama-sama po kami na lumalapit sa diwa ng pagpupuri at kapakumbabaan. Kinikilala po namin ang inyong kabihan, ang inyong kadakilaang loob na inyong ipinagkaloob at aming tinanggap sa mga nakalipas na mga araw ng buong isang linggo sa aming pong buhay, sa aming sambahayan, sa iglesyang ito at sa buong pamayanan. Opo, Panginoon, kayo ay tapat, kayo ay mabuti at dakila, at ang inyong pag-ibig ay nananatili sa habang panahon. Panginoon, sa diwa ng pagkakaisa sa pananampalataya, naririto nga po kami. Sama-sama naming ibinababa ang aming pong sarili sa inyong banal na harapan at kinikilala ang lahat ng aming pagkakasala na aming nagawa sa aming pong mga kapwa, mga mahal sa buhay, mga kapatid, sa inyong sangnilikha at higit sa lahat ay sa inyong banal na pangalan. Ilukob po ninyo, O Diyos, ang inyong biyaya ng kapatawaran. At sa aming pong muli, kasabay ng buong sangkakristyanuhan, na pakikipagtipan sa inyo at pagsamba sa Espiritu at katotohanan, loobin po ninyo na maging kalugod-lugod at karapat-dapat ang mga pagpupuri ng aming mga labi, ang pagbubulay ng aming mga isipan, ang aming puso, sa inyong banal na paanan at sa trono ng inyong biyaya at walang hanggang kaluwalhatian. Panginoon, nagpapatuloy at walang patid ang inyong mga pagpapala. Sa pagsapit ng masaya na mga okasyon sa buhay ng bawat isa sa amin, sa pagsapit ng anibersaryo ng kasal, ng kaarawan, ng pagsasama-samang muli, sa biyaya aming Panginoon ng pagkakaugnay-ugnay at pagkakasundo at pagbubuo ng sambahayan. Maraming salamat, O aming Panginoon, sa lahat ng inyong mga biyayang ito at maging ang inyo pong biyaya
ng kagalingan sa lahat ng mga may karamdaman, sa kanilang pisikal na pangangatawan at maging sa kanilang buhay, espiritual at pananampalataya. Kami, aming Panginoon, na naririto sa loob ng inyong santuaryo, tinataas mga panalangin at pagsamo para sa patuloy na kagalingan ng aming mga mahal sa buhay at maging ng bawat isa sa amin. Panginoon, inyo nga pong idampi ang inyong mapaghimalang mga kamay sa bawat isa sa amin at ipatong ang inyong mapagpalang mga kamay sa aming ulo. Panginoon, salamat po sa inyong himala ng kagalingan. Salamat sa inyong biyaya ng pagpapagaling at pagtanggap. Aming itinataas sa inyo ang amin nga pong lahat ng mga gawain at ministeryo na ipinagkatiwala po ninyo. Patuloy ng mga tahanan, sa gabay ng pagsunod sa inyong banal at makapangyarihang salita. Tinataas po namin sa inyo ang kabuuan ng gawain ng iglesyang ito at ang pakikibahagi po ng bawat isa po ninyong mga anak na inyong itinalaga upang isabuhay ang mga gawain ito. Salamat sa lahat ng pagkakaloob ng panahon, ng kakayahan, talento at mga tinatangkilik. Panginoon, tinataas namin sa inyong kalagayan ng aming pong pamayanan, ng aming lalawigan, ng aming bansa. Pangunahan niyo po kami sa pamagitan ng paggabay ng inyong banal na Espiritu, sa pamagitan ng aming pagiging isang pamayanan bilang mga pamilyang Pilipino. Tinataas po namin sa inyong pag-iingat at sa inyong pagtataguyod, aming Panginoon, ang kalagayan ng aming pong pamayanan ng aming bansa. Pangunahan niyo nga po kami, ang iba't ibang antas sa aming pamayanan, ang aming mga pinuno, ang aming mga leader, aming Panginoon, tinataas po namin sa inyo. Panginoon, sa gitna ng mga pagsubok sa aming pong buhay, sa pagsubok aming Panginoon na nararanasan ng aming sambayanan, ng aming pamayanan, ang lahat po ng ito ay aming pong dinadala sa inyong banal na paanan at itinataas o dakilang Diyos at aangkinin po namin ng inyong banal na kaloob. Ng inyong plano sa buhay ng bawat isa at ng aming pong bansa. Ang lahat ng ito ay aming itinataas ng may pagpapasalamat sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. O Diyos ay dinggin, kapayapaan mo nasang tanggapin. Amen. Ang ating pagbasang tugunan po ay matatagpuan sa Roma, Kabanata 3, Roma, Kabanata 12, talata 3 hanggang 8. Dahil sa kaloob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag ninyong pahalagahan ng higit sa nararapat ang inyong sarili. Sa halip, pakalimiin ninyo ang tunay ninyong katatayuan, ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Gayon din naman, tayo'y marami ngunit nabubuo sa isang katawan ni Kristo
at isa't isa'y bahagi ng iba. Yamang mayroon tayong mga kaloob na magkakaiba ayon sa kagandahang loob ng Diyos sa atin. Gamitin natin ang mga kaloob na iyan. Kung paghahayag ng kalooban ng Diyos ang ipinagkaloob sa atin, ipahayag natin ito ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Kung paglilingkod, maglingkod tayo. Magturo ang tumanggap ng kaloob na pagtuturo. Sabay-sabay po tayo. At mangaral ang may kaloob na pangangaral. Kung pag-aabuloy, mag-abuloy ng buong kaya. Kung pamamuno, mamuno ng buong sikap. Kung nagkakagawa, gawin ito ng buong galak. Ang ama'y papurihan at ang anak at ang Espiritu. Buhat pa sa unang ulan, ngayon magpakailanman, walang hanggan. Amen. Sa unang sulat, sa unang Pedro, ang kabanata ay 4, ang talata ay 10. Bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ang katangiang tinanggap ng bawat isa. Tayo magsabi ng Amen. Banal na kasulatan, walang tuntunin kundi si Kristong marangal. Walang ibang ngalan liban sa Kristiyano lamang. Ito ang aming paninindigan.
God is good. All the time. Sabihin nga po natin sa ating pong kapatid, sa ating mga katabi, kapatid, ngayon pa lamang, pinagpapala ka na. Sabay-sabay po nating sabihin, ngayon pa lamang, pinagpapala tayo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Opo, Panginoon, maraming salamat po sa inyong biyaya ng patuloy na pagtanggap sa bawat isa sa amin. Ito po ang inyong blessing at ito po ay aming ipinagpapasalamat. Magsabi po ng amen ang gustong magtagumpay sa kanyang buhay ngayong taon na 2013. Mahina po yata. Yung pong gusto na magtagumpay ngayong 2013, magsabi ng amen. Yun, malakas na po. Alam po ninyo, sa loob ng dalawang pananambahan natin, dalawang nakalipas na pananambahan natin, ngayong pong bagong taon na 2013, yung po January 1 at January 6, ating pong itinanong kung nais po natin na maging matagumpay ang ating buhay ngayong 2013. At ngayon po, sa ikatlo pong pagsasama-sama nating pananambahan, ngayong pong bagong taon, ngayong buwan ng Enero, muli po nating itinatanong sa bawat isa sa atin, nais ba natin na magtagumpay ang ating buhay? Kung ating pong babalikan, ang una pong mensahe natin ng January 1 ay tungkol sa bagong taon na punong-puno ng Espiritu. Atin pong inaangkin na sa pamagitan ng paggabay ng banal na Espiritu, naroon po yung pagtatagumpay sa ating pong buhay, yung pagtatagumpay sa ating sambahayan, yung pagtatagumpay sa iglesia, yung pagtatagumpay ng ating pong buong bansa. At yung ikalawang pananambahan naman po natin ng January 6. Muli po, inangkin natin na yung pong victory, yung pong katagumpayan ay makakamit po natin sa pamagitan ng paalaala, sa pamagitan ng payo ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya, doon po sa kanyang paboritong iglesia, ang iglesia sa Filipos, nang sinabi po niya, walang atrasan, no backsliding. Tayo ay magpatuloy sa pamagitan ng pagsasabuhay ng ating mga natutuhan. Let us live up to what we have attained. Yun po yung paalaala ni Apostol Pablo. Kinakailangang magpatuloy tayo sa ating at ito po ay yung loving the church, loving the fellowship, loving and loving people. Ang mahalin natin ang iglesia, ang mahalin natin ang ating pong kapatiran, ang mahalin natin ang Diyos at mahalin natin ang ating kapwa. Ito po, yung una at ikalawang pananambahan po natin. Opo, at ngayon, sa ating ikatlong pananambahan, ang nakatitiyak na siya ay tumanggap ng kaloob o gift mula sa Diyos. Magsabi ng amen. Kung kayo po ay nakatitiyak na mayroong kayong gift o gifts mula sa Panginoon, sabihin po natin, amen. Sabihin nga po natin sa ating katabi, kapatid, ano ang gift o gifts na tinanggap mo sa Panginoon? Magsabi po kayo ng amen kung tinanggap nyo ang gift na ito. Time.
Magsabi po kayo ng amen kung tinanggap nyo sa Panginoon ang kaloob o ang gift na ito. Time. Talent. Parang bantulot po yata tayo sa ating mga sagot. Opo, lahat tayo ang Diyos. Opo, ito nga po, pangkaraniwan nating naririnig ay ang God-given gifts na time, talents, and treasures. Ang mga kaloob pong ito, kung magkagayon, upang tayo ay magtagumpay. At ang kinin natin, ang tagumpay na nagmumula sa Panginoon, ang kinakailangan gifts. Kinakailangan na gamitin po natin ang mga kaloob na ito ng Diyos sa bawat isa sa atin upang tayo ay magtagumpay. Kung ang ating patnubay sa ating buhay ay ang banal na Espiritu at tayo ay nagpapatuloy sa ating mga natutuhan, patuloy nating iniibig ang Iglesia, iniibig ang Panginoon at gayon din ang ating kapwa, alalahanin po natin ang sinasabi sa unang Pedro, Kabanata 4, talata 10, na pinapaalala sa atin ni Pedro na siyang sumulat ng aklat na ito bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos. Gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat o ang katangiang tinanggap ng bawat isa. Sa New International Version, sinasabi po sa 1 Peter chapter 4 verse 10 ang ganito, each one should use whatever he or she has received, or whatever gift he has received to serve others. Opo, mayroon tayong mga kaloob na tinanggap sa Panginoon at kinakailangan na gamitin po natin ito sa pamagitan ng paglilingkod sa isa't isa o sa ating kapwa. Kinakailangan na gamitin natin ito para sa kapakinabangan ng lahat. At kapag hindi po natin ito ginamit, sinasabi po Mateo, Kabanata 25, ang talata ay 29. Chapter 25, verse 29, bahagi po ito ng talinhaga o parable tungkol sa pinagkatiwalaan ng salapi. At sinasabi po sa talinhagang ito, Matthew chapter 25, verse 29, kahit ang kaunting nasa kanya ay kukunin pa. Kapag hindi natin ginamit at ipinagwalang bahala ang ating mga kaloob at talento na pinagkatiwala sa atin ng Diyos, kahit yung kaunting nasa Kanya, kukunin pa. Kaya nga po, kung naalala nyo, ang sabi, matitira sa atin. Yun ay kung hindi po natin gagamitin ang God-given gifts na pinagkatiwala po sa bawat isa sa atin. Opo, kung magkagayon, upang tayo ay magtagumpay sa ating buhay, sa iglesia at sa ating pong sambahayan, ang mga kaloob ng Diyos sa ating lahat ay kinakailangan gamitin natin upang mapaglingkuran ang isa't isa, upang mapaglingkuran ang ating pong kapwa. At papaano po natin gagamitin ito? Kung tayo po ay nakahanda na gamitin ang mga kaloob o mga gifts kung ilang halimbawa upang maging gabay natin bilang mga mananampalataya kung papaano po natin magagamit ang mga kaloob na ito na pinagkatiwala sa atin para sa kapakinabangan ng lahat. At gamitin po natin
ang word na gifts? Ilan po bang letters mayroon ang word na gifts? 5 titik o 5 letters mayroon ang word na gifts. Sabihin po natin ng sabay-sabay at malakas. To God be the glory. Laksan po natin. Opo. Ang unang dapat po nating gawin upang magtagumpay tayo ay gamitin ang ating tinanggap na kaloob mula sa Diyos sa pamamagitan ng pag-glorify sa Diyos. Glorify God. Kinakailangan ang ating mga gamitin natin sa pagluwalhati sa ating dakilang Diyos. Kung halimbawa po, sa bawat araw ng linggo, sa ating pong mga worship services, sa worship service sa umaga at sa vesper, kung tayo ay patuloy at sama-sama na magpupuri sa Panginoon, naniniwala po tayo na ang santuaryong ito ng McGill Memorial Church, kulang po ang ating mga upuan sapagkat aapaw po ang mga hinirang ng Diyos, ang mga anak ng Diyos na magbibigay ng kaluguran at ng kapurihan sa pangalan ng Panginoon. Opo, gamitin natin ang mga kaloob na tinanggap natin sa Panginoon sa pamagitan ng pag-glorify sa Kanyang banal at makapangyarihang pangalan. At ang isa na maaari po nating gawin sa maraming paraan ng pagdakila sa pangalan ng Panginoon ay ang ating pong pagsamba sa Kanya. Opo, ang pananambahan, ang pinakasentro na layunin ng ating pagsamba ay upang itaas ang pangalan ng ating Panginoon. Ang ikalawa po na maaari nating gawin upang gamitin ang mga kaloob ng Diyos, ang ating time, ang ating talent, ang ating treasure. Gamitin natin ito sa pamagitan, sabay-sabay po tayo. Invite others to serve God. Palagi po nating naririnig ang katanungang, sino sa inyo ang gustong maging pastor? Sino sa inyo ang gustong maging diaconal minister? Sino sa atin ang gustong maging misyonero? Ang gusto na maging ibanghilista? Kung itatanungin po natin ang ating pong Elder Norma Arevalo, simula po ng ating pong anyayahan ng ating pong mga kapatid, sino sa atin ang may puso at nais na maging bahagi ng welcome committee? Nadagdagan na po kaya ang welcome committee ng ating papatirang McGill Memorial Church. Maraming anyo at paraan ng paglilingkod sa Panginoon. Maaring tayo ay maging kabahagi ng lupon o mga boards, elders, board of Christian educators, board of deacons, at iba't iba pang mga lupon. At tayo ay maging kaanib ng mga church-recognized organizations na mayroon puring mga gawain at mga programa. O kaya naman tayo ay maging mga Sunday school teachers, maging purok Bible study facilitators, at iba't iba pa ng mga gawain na kung saan ang ating oras, ang ating kasanayan at kakayahan, ang ating mga tinatangkilik ay magagamit po natin para sa kapurihan at para sa paglilingkod sa Panginoon. Opo, invite others to serve God. Gamitin natin ang mga kaloob na tinanggap natin sa Diyos sa pamagitan ng lalo pa na paghikayat sa ating mga kapwa at mga kapatid upang maglingkod sa Panginoon. Ang ikatlo pong titik, ano pong letter, ang third letter? Letter F. Sabihin po natin ang sabay-sabay, follow Jesus Christ model or example. Opo, naririnig natin yung pong mga salitang living like Jesus. O tayo ay mamuhay na katulad ng ating Panginoong Hesus. Bakit? Ano nga po ba yung
pamumuhay na katulad ng ating Panginoong Jesucristo. Kung babasahin po natin ang unang Pedro, ang kabanata ay 4, makikita po doon na sinasabi po sa talata 12 hanggang sa mga sumusunod kung ano po ang halimbawa ng ating Panginoong Kristo. Living like Jesus. We must follow the example or the model of Jesus. Ating pong sundin ang halimbawa ng ating Panginoong Jesucristo. At ano nga po ba yung halimbawang yon? Ating pong babasahin ang Ebanghelyo ayon kay Mateo, chapter 4, verses 1 to 10. Dito po, makikita natin. Kaya hindi po siya natalo ng pagsubok at tukso. Matthew chapter 1 verses mabibigat na mga pagsubok, temptation, ang kanya pong napagtagumpayan. Bakit? Sapagkat naroon ang kanyang matapat at matatag na pagsunod sa kalooban ng Diyos. We must follow Jesus Christ's example. Ito po, gamit talento at mga tinatangkilik upang patuloy na sundin ang halimbawa ng ating Panginoong Sino po sa atin ang mayroong mga kaibigan o mga kasamahan na nino-nurture? Ang ating Panginoong Jesucristo, siya po ay may mga inubog. Meron po siyang mga pinili na mga alagad upang ang mga ito ay kanyang sanayin, ang mga ito ay kanyang paunlarin para sa misyon. Opo, ang letter T ay nangangahulugan na we must train, we must teach to tell others about Jesus and the gospel of salvation. Opo, ito po yung isa na maaari po nating gawin at paggamitan ng ating pong mga tinanggap na mga kaloob sa Panginoon. Ating pong hubugin ang buhay ng ating pong mga kaibigan, ng ating pong mga kasamahan, ng ating mahal sa buhay, upang magsaysay sila at magbahagi tungkol sa ating Panginoong Jesucristo at sa mabuting balita ng kaligtasan. Di kalima at panghuli. Alam niyo po, ano po ba ang panghuling letter?
lalo pong idaragdag ng Panginoon ang pagpapala sa atin. Hindi tayo mauubusan ng panahon. Hindi tayo mauubusan ng kakayahan. Lalong higit na mahahasa ang ating kakayahan. At lalong hindi tayo mauubusan ng mga material na pagpapala sapagkat patuloy na pasasaganain tayo ng Panginoon. Ang kinakailangan lamang po natin, katulad ng payo ni Pedro sa mga mananampalataya doon sa unang Pedro, sinabi po niya, more faith. Sabihin po natin, more faith. More faith. Alam niyo po, doon sa lugar, ang lugar po ng mga Kristiyano na sinulatan ni Pedro doon sa unang Pedro ay Asia Minor. At yan po daw ay bahagi ngayon ng bansang Turkey. Subalit, ang isang katotohanan ng kalagayan ng mga mananampalataya sa lugar na yon na kung saan simulat si Pedro, meron silang matinding pag-uusig at pagtitiis na nararanasan. Ibig sabihin, mayroon silang pagsubok na pinagdadaanan. Sino po ba sa atin ang walang mga pagsubok na pinagdadaanan sa buhay? Ang mga Kristiyano doon sa Asia Minor, na kung saan ang sulat na ito ni Apostol Pablo, sila ay nasa gitna ng mga pagsubok. At ang sabi po ni Apostol Pedro o ni Pedro, more faith. Lalo po nating patatagin ang ating pananampalataya. At sa pamagitan ng pagpapatatag ng ating pananampalataya, kinakailangang buong puso natin na i-share, ibigay. We must wholeheartedly give, share, and commit our time, talents, and treasure to the Lord. Sabay-sabay po tayo magsabi, to God be the glory. Amen. Amen. Papakilala ng Diyos sa kanyang sarili sa kasaysayan ng kanyang bayan. Ang kinasihang instrumento ng Diyos upang magbigay ng liwanag, gumabay, magtuwid at magpatatag sa kanyang bayan, sa kanilang pananampalataya at pagsaksi. Amen. Inaanyayahan po ang mayroong pagpapasalamat sa Panginoon at gayon din ang mga nagtatalaga ng kanilang buhay
para sa ministeryo ng Panginoon na dumako po dito sa altar. Tayo pong lahat ay magsitayo. Utos ng Panginoon sa ating Ilagay po nating muli ang ating mga kamay sa tapat ng ating puso at tayo manalangin. Maraming salamat po sa inyong wagas at nagpapatuloy na pagmamahal. Nadarama po namin ito sa aming buhay, sa iba't iba po naming mga karanasan, sa aming mga gawain. Panginoon, patuloy po kaming dumudulog sa inyo. Binababa po namin ang aming sarili sa inyong banal na harapan. Kilala po namin na ang inyong napakabanal at napakadakilang pangalan. Panginoon, sa aming pananambahang ito, niyo po
ang aming taimtim na pagtatalaga, kalakip ang pagpapasalamat. Nababatid po ninyo ang tibukin ng aming puso, ang nilalaman ng aming isipan. Dakilang Diyos, iniiyak sa inyong banal na paanan, patuloy ng inyong banal na kalooban, ang siya po ninyong ipagkaloob at angkinin namin, at patuloy na maging katiwala ng lahat ng biyaya o mga blessings na inyo nga pong ipinagkakaloob. At mga hinirang bilang mga sambahayan at bilang isang iglesia, taglay po namin aming Panginoon ang lahat ng inyong mga aral, ang lahat aming Panginoon na mga inaasahan po ninyo na dapat namin gawin. Naririto po kami, palakasin nyo kami ng inyong banal na Espiritu upang magampanan po namin ang lahat ng mga sa aming buhay at sa aming balikat. Panginoon, aming dinamang dinadala sa inyo para sa mga nagdiwang ng kaarawan, anibersaryo ng kasal. Naririto po ang mga sambahayan. Naririto po ang ina ng tahanan. Naririto po aming Panginoon ang bawat isang kaanib ng pamilya. Naririto sa loob ng inyong santuaryo ang inyong mga anak na taimtim na kanilang itinatalaga at ipinagkakaloob sa inyo ang buhay at lahat aming Panginoon sa kanilang nga pong mga puso at isipan. Dakilang Diyos, lingapin niyo po ang bawat isa. Ang mga kapatid na mayroong pong mga kalungkutan sa kanilang sambahayan, sa mga sandaling ito, katulad po ng sambahayan ng Ebanghelista, sa paglisan ng kanilang minamahal na ina at magulang. Patuloy niyo po silang balutin ng inyong banal na pag-ibig at ng inyong kapayapaan. Panginoon, sa lahat ng mga sanggol at mga bata, sa lahat ng mga kabataan, mga magulang, kababae at kalalakihan, sa aming mga minamahal na mga may gulang na, sa amin nga pong muli at pansamantalang paghihiwalay sa paghayo upang dalhin ang inyong pag-ibig at ibahagi ang inyong banal na ebanghelyo ng kaligtasan. Palakasin niyo po kami, samahan niyo po kami, at aming tatanggapin ang inyong banal na bendisyon sa pamagitan ng inyong maliit at abang alipin. Pagpalain at ingatan tayo ng Panginoon. Paliwanagin ng Panginoon ang kanyang mukha sa atin at mahabag sa atin. Ilingap ang kanyang mukha sa atin at tanggapin ang kanyang kapayapaan at pagliligtas ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Amen.
Thou changest not, thy compassions, they fail not. As thou hast been, thou forever will be. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see, and all I have needed thy hand hath provided.